Kabanata 1711. Nabigla si Severin sa tanong ni Gilda. Pagkatapos ay tapat siyang sumagot. Siyempre, lahat ng sinabi ko, totoo. Paano naman kita maloloko tungkol sa ganyang bagay? Bakit mo tinatanong? Napagdesisyonan mo na ba? Biro lang sana ang tanong na iyon ni Severin, pero tumango si Gilda at seryosong sumagot. Oo, nag-decide na ako na bigyan ka ng chance at subukan kitang tanggapin bilang boyfriend ko. Talaga, lumiwanag ang mukha ni Severin sa tuwa at halos hindi siya makapaniwala sa saya. Mabuting babae si Gilda, at matagal na niyang nais makuha ang pagtanggap nito. Sina Dayan at ang iba pa ay pumayag na rin, kaya natural lang na gusto niyang panindigan si Gilda. Ngumiti si Gilda nang makita ang sobrang tuwa ni Severin. Umikot ang mga mata niya at ginamit ang mga salita nito laban sa kanya. Paano naman kita maloloko tungkol sa ganyang bagay? Super happy ako na marinig yan. Tuwang-tuwa na sabi ni Severin habang inabot ang kamay ni Gilda. Kumunat ang noo ni Gilda. Sigurado ka bang kaya mo akong tanggapin kahit hindi na ako virgin? Mapait na ngumiti si Severin. Ilang beses ko pa ba kailangang sabihin sa'yo? Hindi ba sinabi ko na hindi iyon issue sa'kin? Masaya ako, Gilda. Pwede ba kitang yakapin? Hindi, sabi ni Gilda sabay yuko na namumula ang pisngi. Puno ng tamis ang puso niya. Kita ni Severin sa hiya ni Gilda na gusto nito ang yakap kahit nagtatanggi. Niyakap niya ito ng mahigpit, at ang banayad na pabango ni Gilda ay nagpasayaw sa tibok ng puso niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Gilda, at namula siya na parang kamatis. Matagal na niyang kilala si Frederick pero mas madalas silang magkasama noong bata pa sila. Nung tumanda sila at mas naintindihan niya ang tungkol sa romansa, bihira na silang magkita. Minsan isang beses lang sa isang taon. At ang pinakaginagawa lang nila ay maglakad-lakad sa sekta. Ang naramdaman niya para kay Frederick ay higit na paghanga sa talento nito. Guwapo ito, oo, at parang natural lang na sila ang magkakatuluyan dahil sa kasunduan ng kasal. Sa isip niya, nakatakda siyang pakasalan ito at maging dahilan ng inggit ng ibang babae. Pero kahit kailan ay hindi siya niyakap ni Frederick gaya ng yapos ni Severin. Kaya nagulat siya nang maramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya sa bisig ni Severin. Pakiramdam niya, si Severin ang mismong anyo ng pagkalalaki, at lalo nitong ginulo ang isip niya. Bakit ako nagkakaganito? Tanong niya sa sarili. Hindi pa ako nagkakaroon ng ganitong malalaswang isip dati, lalo na nung papunta na ako mula pagkadalaga papuntang pagiging ganap na babae. Unti-unting bumalik ang alaala ng gabing iyon, at hindi man siya makagalaw noon, pero malinaw ang lahat ng naramdaman niya. Hindi nila alam, 4 na lalaki ang bumaba mula sa kalapit na bundok. Sok, tingnan niyo kayo, nagyayakapan ng sobrang higpit. Hindi ba masyadong pampubliko ang lugar na ito para sa ganyang kasweet na eksena? Sabi ng isa habang hinarang nilang 4 ang daraanan nina Severin at Gilda. Si Severin ay mabilis na binitawan si Gilda at pinahinto ang lumilipad na espada. Pagharap niya sa mga lalaki, seryoso ang kanyang mukha habang sinasabi. Hindi tama na guluhin ninyo ang pribadong sandali ng isang magkasintahan, hindi ba? Gusto pa sana ni Severin namin ang moment nila, kaya nainis siya sa biglaang istorbo. Pero ngumisi lang ang lalaki kanina at nagsabing, hindi namin mapigilan. Nakakainggit kasi ang napakaganda mong lumilipad na espada. Oo, at hindi lang espada ang gusto namin. Hindi ko rin mapigil ang sarili ko sa ganda ng kasama mong babae, sabi ng malaking lalaking may bilugang tiyan habang tinatitigan si Gilda na may kalaswan. Ang kagandahan nito ay mala-fairy at sobrang puti na parang nasa pintura. Sumabat ang leader nila na may tusong ngiti, salamat sa pag-point out. Siya ang pinakamagandang babaeng nakita ko, at hindi ikaw lang ang nahuhumaling. Ngumisi si Severin at sinabi, sobrang taas ng yabang ninyo para sa kakarampot na lakas ninyo. Nang hahanap lang kayo ng gulo sa pagharang sa amin. Nalalaman niya na 3 sa kanila ay warrior emperors at ang pinakamataas ay level 1 saint. Kahit malakas para sa mga ganitong manlalakbay, sobrang dahado pa rin sila kumpara kina Severin at Gilda. Ganun ba? Ang tapang muha,
Hindi mo yata alam kung gaano kami kalakas, sabi ng leader habang pinakawalan ang spiritual energy ng isang level 1 saint. Natatakot ka na ba? Ngumiti si Severin at handa ng lumaban pero pinigilan siya ni Gilda. Hayaan mo ako, matagal na akong nagsasanay pero hindi ko na-test ang lakas ko. Halos nakalimutan ko na ang pakiramdam ng lumaban. Sige, sabi ni Severin. Langaw lang ang mga yan, kaya mo silang pitikin. Nagsimulang kabahan ang pinakapayat sa grupo. Malakas ba sila? Napadpad ba tayo sa mga practitioner mula sa malaking sekta? Kahit ang leader nila ay nakaramdam ng takot pero nagpakatapang lang. Ano namang kinakatakot mo? Nagbabluff lang yan. Saint ang level ko. Hindi ako basta-basta matatakot. Hindi na pinatulan ni Gilda ang daldal nila. Bigla siyang sumugod, at sa ilang segundo, nasa harap na siya ng leader at sinampal ito ng malakas. Humanda ka, sigaw ng lalaki habang sumusuntok, pero hindi tumalab. Sinampal ulit ni Gilda ng mas malakas, at tumilapon ito ng daan-daang metro hanggang mabangga sa batong pader sa malayo. Bang! Ang malakas na impact ay umalingaw habang ang buong katawan ng lalaki ay naipit sa bato. Damaloy ang dugo sa gilid ng bibig niya at namuti ang mukha. Napunit ang kanyang mga kalamnan at ugat, at wala nang duda tungkol sa kanyang kamatayan. Ang takot na ekspresyon bago siya namatay ay nanatili sa mukha niya. Ang hindi inaasahang kinalabasan na ang isang level 1 saint ay napatay ng ganito kadali ay nagpahinto sa tatlong natitirang lalaki sa takot. Isa sa kanila ay nauutal, anong level ng attainment meron kayo? Biglang pinakawalan ni Gilda ang kanyang spiritual energy, na nagdulot ng sobrang nakakatakot. Napilitang lumuhad ang tatlo, hindi nila magawang mag-isip ng pagtakas, at ang kanilang mga noo ay agad na nabasa ng malamig na pawis. Anong attainment? Tanong mo. Royal Saint. Malamig na boses ni Gilda. Kinanti namin ang isang Royal Saint. Tanong ng isa. Siya ay isang Royal Saint. Bulong ng isa pa. Ang pangatlo ay desperado na nagmamakaawa, patawarin niyo kami. Nagkamali kami. Hindi na namin uulitin. Napangiti si Gilda ng may yelong mukha nang marinig ang kanilang pagmamakaawa. Patawarin kayo. Patawarin namin kayo kung kami ang mas mahina kaysa sa inyo. Sa isang casual na galaw ng kamay, pinadala niya ang ilang spiritual energy blades. Lumipad ang mga ito at tinapyas ang lalamunan ng tatlong lalaki, na tinapos ang buhay nila ng walang kahirap-hirap. Lumipad si Severin patungo sa level 1 saint at inalis ang storage ring niya. Pagkatapos ay kinuha rin niya ang storage rings ng tatlong lalaki. Nang buksan ni Severin ang mga singsing upang inspeksyonin, natuklasan niya na may lamang konting halaga. Karamihan ay mga pangkaraniwang combat techniques, at kaunti lamang ang 3rd at 4th grade spiritual herbs. Umiling si Severin at bumulong, grabe, mahirap talaga ang mga ito. Ngumiti si Gilda ng bahagya at ipinaliwanag, hindi sila ganoon kahirap. Sobrang lakas mo lang kaya normal na bagay ay hindi na nakaka-interes sa'yo. Bukod pa rito, mga unaffiliated practitioners lang sila, kaya hindi mo dapat asahan na marami silang dala. Pagkatapos ng kaunting pahinga, nagpatuloy siya, sayang lang na mababa ang lakas nila. Kung mas malakas lang sila, baka nakipaglaban sila ng maayos. Hindi pa ako nasiyahan sa laban dahil matagal na akong hindi nagpa-practice. Nabigla si Severin. Sabi ni Gilda na out of practice siya pero napakita niya ang kahusayan sa desisyon sa laban. Naiisip na lang niya kung gaano kabilas siya kung tunay na nag-e-enjoy sa laban. Umakyat si Gilda sa flying sword ni Severin at ngumiti sa kanya, by the way, natatakot ka ba na mas malakas ako kaysa sayo? Halimbawa, nag-aalala ka ba na baka patayin kita kung magalit ako sa hinaharap? Hinawakan ni Severin ang kamay ni Gilda at ngumiti ng malumanay, bakit ako matatakot sayo kung mahal kita? Bukod pa rito, ano pang dahilan para magalit ka sa akin kung ayos ka lang na may 3 asawa ako? Biglang nakaramdam si Gilda ng tamis sa puso. Nag-roll siya ng mata ng pabiro kay Severin at sinabi, sa lahat ng matamis na sinasabi mo, duda akong magkakaroon ako ng dahilan para magalit sayo. Bahagya namang na-stretch ni Severin at ipinagpatuloy ang paggabay sa flying sword. Sinabi niya, maaaring mas mababa ang attainment level ko kaysa sayo ngayon,
pero sigurado akong makahabol din ako sa'yo. Baka hindi ka na rin maging sapat na malakas para lampasan ako sa lalong madaling panahon. Napangiti si Gilda at sumagot, ang tapang mo naman. Para bang nakaupo lang ako at hindi gagawa ng anuman para makahabol ka. Level 8 ka lang na Saint ngayon, samantalang ako ay level 4 na Royal Saint. Medyo mahirap mo akong abutan. Ngumiti si Severin, haha, maganda ang talent ko, kaya huwag kang magulat kapag nakahabol din ako. Maayos ang kanilang paglalakbay at wala na silang nakasalubong na sinumang ng ahas na humamon sa kanila para sa flying sword. Pagdating ng gabi, nag-overnight ang magkasintahan sa isang maliit na bayan at ipinagpatuloy ang paglalakbay kinabukasan. Matagal na mula nang huling lumabas si Gilda sa sekta, at ang magandang tanawin sa daan ay nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan. Ang desisyon ni Severin na pasayahin siya sa pamimili sa lungsod sa gabi ay nagpaalala sa kanya ng kabataan. Lubos na nag-enjoy si Gilda sa ilang araw na paglalakbay, at ang kanilang relasyon ay lalong umusbong. Habang dumadaloy ang oras, lumitaw sa paningin nila ang isang masiglang lungsod. Narito na tayo, Gilda. Ang South Link City ang susunod, anunsyo ni Severin. Lumapag tayo mula sa Flying Sword at pumasok sa lungsod sa pamamagitan ng pasukan sa lungsod. Ayaw nating makakuha ng labis na atensyon. Napakislot si Gilda sa pagkalito. Ano ibig mong sabihin? Maraming makakakita ba kung lilipad tayo papasok? Ipinaliwanag ni Severin, ang organisasyon na itinatag ko sa utos ng master ko ay kilala bilang Draco Deus Temple, at maraming miyembro. Bagamat naipasa ko na ang autoridad sa bagong liderato at teknikal na wala na akong koneksyon sa kanila, napakaraming disipulo. Kung kumalat ang balita na bumalik ako, lahat sila ay pupunta sa County Governor's Mansion para dalawin ako, at ayokong abalahin ng ganoon. Napangiti si Gilda at tinakpan ang bibig, naiintindihan ko. Nag-aalala ka lang na baka bumuhos ang tao. Ayoko rin sa ganoon, kaya naiintindihan kita. Pagkatapos ng kaunting pahinga, dagdag niya, pero sinabihan mo ang tatay ko na ipakita mo sa akin ang lungsod kapag may oras ka. Paano mo gagawin yun kung nag-aalangan ka na magpakita dito? Bumulong si Severin, ang South Link City ay magandang lugar, pero kaunti lang ang pwedeng pasyalan. Plano kong magpahinga ng 2 o 3 araw sa bahay, at saka tayo pupunta sa mga karatig lungsod na mas maganda ang tanawin. Hindi gaanong marami ang makakaalam tungkol sa akin, kaya mas ma-enjoy mo ang mga tanawin ng hindi nag-aalala sa tao. Sumang-ayon si Gilda, sige. Ikaw ang gabay ko, kaya susunod ako sa plano mo. Pinababa ni Severin ang flying sword malapit sa entrada ng lungsod at itinago ito bago maglakad patungo sa South County Mansion. Ang mga gwardya sa pinto ay tuwang-tuwa nang makita si Severin na bumalik. Ang gobernador ay bumalik. Agad nilang inihayag ang balita. Narinig ba natin ng tama? Bumalik na si Severin, si Maurice, Judith, at ang iba pa ay medyo nagulat sa balita. Nagsimulang magtanong sila kung narinig ba nila ng tama. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1715. Si Catherine at ang mga Shanahan ay tuwang-tuwa nang marinig ang pagbabalik ni Severin. Nababahala sila na baka hindi na siya makabalik mula sa kanyang paglalakbay sa liblib na sekta dahil sa daan ng attainment na madalas nangangailangan ng pagtalikod sa maraming ugnayang pantao. Si Zacarias ay labis na nasiyahan at dali-daling lumabas. Inaasahan niyang makita si Sheila, ngunit ang tanging babaeng nasa tabi ni Severin ay isang hindi niya kilala. Sino siya? Severin tanong ni Judith habang lumalapit kay Gilda ng may kuryosidad. Tumingin si Maurice kay Severin ng may alam ng ngiti, at hindi na nagulat na ang kahusayan ng anak niya ay makakaakit ng isa pang magandang babae. Ngumiti si Severin at ipinakilala siya sa lahat. Ito si Gilda, anak ng leader ng Sky Blue Sect. Pagkatapos, para bigyan ng diin, dagdag niya, siya rin ang girlfriend ko. Bakit mo kailangan maging sobrang diretso tungkol dito? Nagulat si Gilda sa tapat na pagbibigay anunsyo ni Severin. Medyo nahihiya siya at pinanood siya ng tingin. Dagdag ni Severin, siguro hindi pa siya sanay na girlfriend ko siya. Natuwa ang lahat sa sinabi ni Severin at sabay-sabay silang natawa.
Tinanong ni Megan, binalik mo ba siya para ipakilala sa mga magulang mo? Bakit hindi mo dinala sina Dayan at ang iba pa? Busy sa training sina Dayan at Sheila, paliwanag ni Severin. Papunta kami sa isang secret realm, at abala silang pahusayin ang kanilang lakas kaya hindi nila maipagkaloob ang oras na samahan kami. Masigasig na nagtanong si Zacarias, kumusta na ang level ni Sheila? Sigurado akong marami na siyang progreso, di ba? Level 7 na Warrior Emperor si Sheila, at malapit na siya sa iba pang breakthrough, sagot ni Severin. Napangiti si Zacarias ng buong pagmamalaki, level 7 na siya. Ang galing! Isa na siyang malakas na babae ngayon. Gusto rin nina William at Felicia na marinig ang progreso ni Dayan. At si Dayan, gaano na siya kalakas? Sumagot si Severin, medyo mas mataas ang attainment ni Dayan kaysa kay Sheila. Level 8 na Warrior Emperor siya. Sigurado akong makakagawa rin siya ng breakthrough at magiging saint sa loob ng 20 araw. Titiyakin nito ang kanyang kaligtasan pagpasok namin sa Secret Realm. Kamangha-mangha, isa na siyang level 8 Warrior Emperor ngayon. Tuwang-tuwa sina William at Felicia. Akala ng lahat ay malayong pangarap ang makamit ang ganoong kalakas na kapangyarihan. Nakasimangot na tanong ni Megan, ibig sabihin ba noon ay pumunta ka rito para lang makilala ng bagong kasintahan mo ang mga magulang mo? Parang may mali ba rito? Si Megan ay nakatingin kay Severin nang may pag-aalinlangan ng ngumiti ito at kumuha ng maliit na bote gamit ang isang galaw ng kamay. Iniabot niya ito kay Megan at sinabi, ibinalik ko ito sa iyo. Naalala mo ba ang pangako ko na bibigyan ka ng isang kayamanang makakapagbago ng iyong attainment kung makakahanap ako ng ganoong bagay? Heto na, may 2 patak ng likido sa maliit na bote na ito. Punuin ang bathtub ng tubig at ilagay ang isang patak dito. Pagkatapos ay ibabad ang sarili sa paliguan. Gawin ito ng 2 beses, at ang iyong talento sa attainment ay sapat na para makagawa ng mabilis na breakthrough papunta sa Profound Master. Maraming salamat. Akala ko nakalimutan mo na. Natutuwa ako na bumalik ka at ibinigay mo ito sa akin, sigaw ni Megan ng may kagalakan. Napakahalaga ng kayamanang ito sa kanya dahil ito ang susi kung magagawa ba niyang maging isang practitioner. Pinangatawanan siya ni Severin, si Benjamin ay isang alchemist, kaya makakapagsanay ka ng mahusay sa hinaharap gamit ang mga pil na ginagawa niya. Hindi natin alam kung magkakaroon pa kami ng pagkakataong bumalik, kaya pakisiguro na aalagaan mo ang lahat para sa akin. Tumango ng team si Megan, gagawin ko. Sinabi ni Severin, magre-reserve ako sa isang restaurant ngayong gabi. Ipagdiriwang natin ang iyong bagong landas sa attainment habang pahihintulutan si Gilda na maranasan ang isang marangyang handaan. Sige, tumango ng may sigla si Megan pagkatapos ng kaunting pag-iisip. Ipinakilala ni Severin si Gilda sa mga Shanahan at sa kanyang mga magulang. Matapos ang ilang araw sa South County Mansion, ipinamigay ni Severin ang ilang pil sa mga bodyguard para mapabuti ang kanilang attainment. Sa wakas, umalis sila kasama si Gilda. Bumisita ang magkasintahan sa mga kalapit lungsod ng ilang araw bago bumalik sa sekta. Habang pauwi, tanong ni Severin, ano sa tingin mo ang mararamdaman ni Sheila, Sofia, at Dayan kung malalaman nila na girlfriend kita? Nagulat si Gilda sa biglang tanong, plano mo na bang sabihin sa kanila? Baka mas mabuting dahan-dahanin muna natin. Hindi pa ako handa para dyan. Tumawa si Severin at naunawaan ang pag-aalinlangan ni Gilda. Sige, hindi ko muna sasabihin sa kanila. Hahayaan kitang ibalita sa kanila kapag mas komportable ka na. Ngumiti nang may pasasalamat si Gilda, salamat sa pag-unawa mo. Naramdaman ni Severin ang pag-ikot ng kanyang puso habang tinitingnan si Gilda. Sa huli ay nagtanong siya, pwede ba kitang halikan? Namula agad si Gilda at awkward na sinabi, hindi pa ako handa para sa halik. At bukod dito, nakaka-embarrass kung may makakita sa atin habang naghahalikan sa flying sword. Lumapit si Severin nang may ngiti at niyakap siya, huwag kang mag-alala. Ginamit ko ang aking mental na kapangyarihan para eskan ang loob ng 100,000 radius sa lugar na ito, at makakatiyak ka na tayo lang ang 2 sa lugar na ito. Maaari tayong magbahagi ng kaunting halik ng pribado. Ngunit hindi pa ako handang. Namula si Gilda at mabilis ang tibok ng kanyang puso.
Bagaman naging mas malapit sila sa nakaraang ilang araw at nasimulan na niyang tanggapin siya ng lubusan, ang paghahalikan ay kakaiba sa kanya. Hindi sila kailanman humantong sa ganitong hakbang ni Frederick kahit matagal silang magkasama, habang sobrang bilis ng mga pangyayari kay Severin kahit ilang araw pa lamang silang magkasama. Sa isang iglap na nag-alinlangan si Gilda, ibinaba ni Severin ang kanyang ulo at hinalikan ang namumula niyang mga labi. Namulat ng malaki ang mga mata ni Gilda sa pagkabig sa kanya ni Severin. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kasigasig si Severin na halikan siya ng ganito kalakas, ngunit hindi nagtagal ay ipinikit niya ang mga mata at na-enjoy ang pakiramdam ng halik ng isang tao. Lumipas ang ilang minuto, at marahang itinulak ni Gilda si Severin palayo at tiningnan siya ng namumula ang mga pisngi. Hindi mo ba iniisip na sobra ka na, Severin? Hanggang kailan ka pa magpapatuloy sa paghahalik sa akin? Lumipad na tayo ng halos 100 kilometro. Paano kung may makakita sa atin? Ang kaakit-akit na ekspresyon sa mukha ni Gilda ay nagbigay ng mainit na kilig kay Severin. Alam niyang nahulog na ang loob ni Gilda sa kanya dahil sa kanyang kaartehan. Ngumiti ng nahihiya si Severin at kinamot ang ulo. Napaka-kissable ng iyong mga labi kaya medyo nakaka-adik ito sa akin. Parang maniniwala ako dyan. Ini-roll ang mga mata ni Gilda kay Severin bago maupo ng awkward sa isang gilid ng flying sword. Lumipas ang 2 araw, at sa wakas ay bumalik ang magkasintahan sa sekta. Ginamit ni Severin ang flying sword para ibalik si Gilda sa kanyang bahay, kung saan nagtatamasa ng tsaa si Woolrich sa bakuran. Pagkakita niya sa kanilang pagbalik, lumapit siya at nagsabi ng walang pakialam. Ilang araw ba kayong wala? 10. Hindi ko inakala na babalik kayo ng maaga. Akala ko mas matagal pa kayo magtatagal. Lumapag si Gilda mula sa flying sword at sinabi, bakit pa namin kailangan ng ganoong tagal? Sobrang saya na namin sa nakaraang mga araw. Itinago ni Severin ang flying sword at tumawa, tama nga. Nag-enjoy ng husto si Gilda sa aming paglalakbay. Tumawa si Woolrich, hehe, halata. Ngumiti siya mula nang bumaba siya sa flying sword mo. Bakit pa siya titingin ng ganito kung hindi siya nag-enjoy? Napansin niya ang bagong damit ni Gilda at nagtanong, hindi ko pa nakita ang damit na iyon sa iyo. Bago ba ito? Oo, tumugon si Gilda ng may ngiti. Dinala ako ni Severin sa ilang lungsod at binili niya ako ng ilang damit at sapatos. Pinilit niya kahit sinabi ko na huwag masyadong bumili. Tumawa si Woolrich, ibig sabihin, pinapahalagahan kanya ng sobra. Ipinabatid ni Severin kay Woolrich, babalik na ako ngayon. Pero pinigilan siya ni Woolrich. Sandali lang, nabanggit ni Gilda na may kakayahan kang gumawa ng masarap na barbecue meat. Maaari ko bang itanong kung maaari mo akong pasubukan? Lumapit si Severin at ngumiti. Siyempre, kung gusto mo, pupunta ako sa bayan kasama si Sheila at ang iba pa para bumili ng mga sariwang sangkap. Maaari kang pumunta sa bahay ko kasama si Gilda mamaya sa gabi at maaari tayong maghapunan ng sabay-sabay. Napakahusay. Magkita tayo sa gabi. Sumang-ayon si Woolrich ng may hajik-hik. Lalo siyang natutuwa kay Severin. Pagkaalis ni Severin, sumulyap si Woolrich kay Gilda na nakaupo sa isang kalapit na duyan. Ano ang tingin mo kay Severin? Kung ako ang tatanungin mo, isa siyang napakagandang tao. Ibig kong sabihin, tingnan mo siya. Guwapo siya, may talento, bihasa sa alchemy, at gumagawa pa ng masarap na pagkain para sa iyo. Ngumiti si Gilda at sinabing, pwede mo nang sabihin sa akin ng diretso, Dad. Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Patuloy ni Woolrich, ang sinasabi ko lang ay dapat mong isaalang-alang ang pakikipag-date sa kanya. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon at tingnan kung magkakaroon ka ng anumang romantikong damdamin sa kanya? Inabot ni Woolrich ang tasa ng tsaa at nagpatuloy sa pag-inom. Ngayon na magkasama na kami, nasiyahan ako sa mga nakaraang araw kasama siya, at mas nagustuhan ko pa siya ngayon, sabi ni Gilda habang nakaupo sa duyan at inaalala ang kanyang oras kasama si Severin. Isang matamis na ngiti ang bumalot sa kanyang mga labi habang naaalala ang mga sandaling magkasama sila. Nagulat si Woolrich sa kanyang pahayag kaya napasinghot siya sa tsaa. Nagtanong siya ng gulat, magkasama na kayo. Halata namang nahuhuli ako sa uso dito. Tumawa si Gilda sa reaksyon ng kanyang ama. Haha.
Samantala, kamakailan lang natapos ni Dayan at ng iba pa ang kanilang pagsasanay at pinapatatag ang kanilang antas ng attainment. Nang bumalik si Severin, nagtipon silang lahat sa paligid niya kasama si Celine. Sa wakas ay nakabalik ka na, sabi ni Dayan. Tinanong ni Sheila, may nangyari ba nung mag-isa kayong dalawa ni Gilda? Kalmado namang sumagot si Severin, walang nangyari. Pumunta lang kami sa Southlink City at bumalik sa sekta pagkatapos maibigay ang bagay kay Megan. At sinaway siya ni Sheila sa kanyang katigasan. Nagbibiro ka ba? Hindi ako makapaniwala na ganito kakakulit. Perpektong pagkakataon ito para magkaroon ng oras na makasama siya. Hindi mo ba sinimulan na dalhin ang relasyon ninyo sa susunod na antas? Sumali si Sofia, oo. Bakit hindi mo ginawa ng seryoso nung may pagkakataon ka? Pinabayaan mo ang magandang oportunidad. Dagdag ni Dayan na may mapait na ngiti, Ang iniisip lang niya ay magpino ng mga pil. Nagsisimula na akong isipin na nawawala na ang bait niya sa dami ng ginagawa niyang alchemy. Hindi na napigilan ni Severin ang kanyang sarili sa narinig at natawa ng malakas. Pumayag si Gilda na maging girlfriend ko, pero sinabihan niya akong huwag muna kayong sabihan dahil nahihiya pa siya. Panatilihin muna nating lihim, okay? Ini-roll ang mata ni Dayan. Akala mo matutuwa kami, hindi ba? Tila tuwang-tuwa siya pero nagpapanggap lang, biro ni Sheila. Magandang senyales naman ito, sabi ni Sofia. Nakalimot na si Gilda sa nakaraan at handa nang magsimula ng bagong relasyon. Maganda ito, pero kailangan nating makisabay dahil nahihiya pa siya sa atin. Nagpanukala si Severin, by the way, sabi ng tatay ni Gilda gusto niyang tikman ang barbecue meat ko. Tanghali na, kaya pumunta tayo sa bayan para kumuha ng sariwang pagkain. Magba-barbecue tayo para sa hapunan kasama siya at si Gilda. Panahon na para ipakita ko ang aking galing sa pagluluto. Nagningning ang mga mata ni Celine nang marinig iyon. Magba-barbecue ulit tayo ngayong gabi. Hooray para sa barbecue. Lahat ay natuwa sa kasiyahan niya para sa hapunan. Hindi na kailangang sabihin, kasing tuwa ng mga asawa ni Severin si Celine nang malaman nilang magkakaroon sila ng barbecue para sa hapunan. Hindi nagtagal, pumunta sila sa bayan sa paanan ng bundok at bumili ng maraming sangkap. Pagdating ng gabi, dumating si Woolrich sa tirahan ni Severin kasama si Gilda. Nako, napakabango. Amoy pa lang namin ni Gilda ang masarap na aroma mula sa pasukan. Nagsisimula na akong magutom, sabi ni Woolrich habang pumapasok sa bakuran. Nagdagdag si Gilda ng may ngiti, nagdala ang tatay ko ng ilang bote ng mabuting alak para sa lahat. Gusto niyang magsaya ngayong gabi. Oh, masaya akong tikman ang alak na dinala ng leader ng ating sekta. Siguradong masarap ito, sabi ni Sheila habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Excited na rin akong matikman, sabi ni Dayan. Nagsimula sa magandang nota ang gabi. Matapos tikman ang isang piraso ng inihaw na karne ni Severin, tuluyang isinantabi ni Woolrich ang kanyang imahe bilang leader ng sekta at kumain ng sagana. Kasabay nito, patuloy niyang pinupuri si Severin sa masarap na barbecue. Masaya si Gilda na makita ang kanyang ama na nag-e-enjoy. Habang lumilipas ang gabi, busog na busog ang lahat sa masarap na alak at masaganang inihaw na karne. Kinabukasan, sinimulan ni Severin ang paglikha ng 4th grade high rank field. Matapos niyang maperpekto ang kanyang teknika sa 4th grade medium rank fields, at handa na siyang subukan ang high rank na bersyon. Malaking pakinabang sa sekta kung magtagumpay siya sa paggawa nito, na may potensyal na itaas ang katayuan ng Skyblue sect. Bagamat dating naisip ni Severin na gumawa ng 4th grade high rank fields, mas binigyang prioridad niya ang 4th grade low rank at medium rank fields dahil mas kailangan ito ng sekta. Ngayong natapos na ang kakulangan, may sapat na siya ng oras upang ituon ang pansin sa high rank fields. Habang tinitingnan ang mga materyales sa harap niya, nagbulong siya sa sarili. Paulit-ulit kong pinag-aralan sa isip ko ang proseso. Siguro hindi ko na masasayang ang maraming materyales pagkatapos kong mamaster ang 4th grade medium rank fields. Inayos ni Severin ang kanyang isip at sinimulan ang proseso ng paggawa. Samantala, nagising si Gilda nang may kunot sa noo at labis na nag-alala. Hindi pa kailanman ganito na late ang regla ko. Lumipas na ang mahigit 10 araw mula sa karaniwan kong siklo.
Biglang pumasok sa kanyang isip ang isang kaisipan. Kinuha ng estranghero ang kanyang unang beses sa pinaka-fertile niyang yugto sa buwan. Hindi niya maipagtanggol ang sarili dahil siya'y paralisado, at hindi rin niya nagamit ang kanyang spiritual energy para protektahan ang sarili. Lumipas ang araw bago siya nakabawi sa sarili, at wala na ang lalaki. Hindi pwede. Imposible ito. Hindi pwede itong nangyayari, sigaw ni Gilda sa takot. Napakahirap para sa kanya nakalimutan ang pangyayaring iyon, at natatakot siyang baka siya'y buntis bilang resulta ng kakilakilabot na pangyayari. Bagamat naniniwala si Gilda na mauunawaan at tatanggapin siya ni Severin kahit na kinuha ang kanyang unang beses sa pangangailangan, hindi siya makakatiyak na tatanggapin pa rin siya ni Severin kung siya ay buntis ng anak ng salarin. Kabanata 1720. Nagsimulang isipin ni Gilda na baka masuklam si Severin sa kanya kung malalaman niyang nagdadala siya ng anak ng iba. Baka mag-atubili pa rin siya sa kanya kahit na magpasya siyang itigil ang pagbubuntis. Napuno ng takot si Gilda na halos umikot ang kanyang isip. Hindi pwede ito. Dapat may ibang dahilan kung bakit late ang regla ko. Hindi naman ako buntis, di ba? Dapat pagkakataon lang ito. Paulit-ulit niyang iniling ang ulo at naglakad-lakad ng nerbyoso sa kanyang silid. Hindi niya inasam na magtagal sa ganitong pag-iisip at desperado na umaasang sobra lang ang kanyang iniisip. Sa huli, umupo siya, pumikit, at ginamit ang kanyang mental power upang suriin ang kalagayan sa kanyang sinapupunan. Namutla ang kanyang mukha nang malaman ang katotohanan. Natupad ang kanyang pinakamalalang takot, buntis siya dahil sa nakamamanghang gabing iyon. Bakit ginagawa ito ng mundo sa akin? Sigaw ni Gilda sa galit at sama ng loob. Wala siyang kahit kaunting ideya kung sino ang ama ng bata. Kailangang itigil ko ang pagbubuntis. Nagdesisyon si Gilda ng mabigat ang puso matapos mag-isip. Nawala na ako ng pagkabirhen para sa kaligtasan ko, at kumakalat na ang mga usap-usapan na nagpapahamak sa aking reputasyon. Kung malalaman ng iba na buntis ako bago ang kasal, huhubaran ko ng dangal ang aking ama at ang sekta. Habang iniisip ang mga potensyal na banta ng bata sa sekta at ang maaaring masamang epekto ng pagkapanganak nito, nagpasya si Gilda na kumilos ng matatag at e-channel ang kanyang spiritual energy sa kanyang tiyan. Sa kasamaang palad, nanaig ang kanyang awa at hindi niya nagawa kahit na ilang beses niyang sinubukan. Alam niyang buhay ng tao ang maliit na fetus na iyon, na nilikha mula sa kanyang laman at dugo. Bakit hindi ko magawa ito? Hinigpitan ni Gilda ang kanyang mga kamao sa pagkabigo. Pakiramdam niya ay wala siyang magagawa at pinahirapan. Sa mga sumunod na araw, inilihim ni Gilda ang sarili upang makapagpahinga sa ilalim ng pagpapanggap na nag-day training. Sa kasamaang palad, walang pagbabago ang kanyang emosyonal na kalagayan. Isang magandang umaga, nag-aalala si Woolrich sa kanyang pag-iisa at lumapit sa kanyang pinto. Gising ka na ba, Gilda? Malapit nang umalis si Severin at ang kanyang grupo patungo sa Paradise Secret Realm. Hindi mo ba gustong magpapaalam sa kanila? Tanong niya mula sa labas ng silid. Ngumiti si Gilda nang may lungkot sa mga mata. Hindi ako pupunta. Pakisabi na lang ang aking pagbati sa kanila. Malapit na akong mag-breakthrough. Naiintindihan ni Woolrich at tumugon ng may kunot sa noo. Naiintindihan niyang maaaring nasa isang pribadong lugar ang kanyang anak. Napansin ni Severin ang pagkawala ni Gilda at nag-alala. Medyo naguluhan din si Sheila nang hindi kasama si Gilda kay Woolrich. Naiintindihan naman na hindi sila nagkita sa mga araw bago umalis dahil abala si Severin sa paggawa ng pills at abala si Gilda sa training. Gayunpaman, tila may mali nang hindi dumating si Gilda upang magpaalam sa kanila bago ang paglalakbay sa Paradise Secret Realm, na isang lubhang mapanganib na lugar. Bakit wala si Gilda para magpaalam sa amin? Tanong ni Sheila nang dumating na sina Woolrich at ang iba pa. Ngumiti si Woolrich nang may pagka-awkward at sumagot. Pinakiusapan ko siyang pumunta, pero sabi niya hindi pa niya kayang lisanin ang kanyang pag-iisa dahil mukhang malapit na siyang mag-breakthrough. Gayunpaman, sinabihan niya akong iparating ang kanyang pinakamahusay na pagbati sa inyong lahat. Oh, malapit na siyang maging level 5 Royal Saint. Wow, sana ako ang nasa kanyang kalagayan, puna ni Sheila. Napaka-maunawain ni Severin sa sitwasyon ni Gilda.
Naiintindihan na kailangan niyang manatiling nakatutok dahil malapit na siyang mag-breakthrough.